meron po tayong tinatawag na 5 pillars of wellness and longevity. No? Meron akong inilabas na article kaninang umaga at na-post doon sa ating page. Ano? Ang title niya is 5 pillars of wellness and longevity. Okay. 5 pillars sa isahin ko. Ang isa sa pangunahing pillar dito ay yung paglo-low carb, yung pagkain ng mababa sa carbohydrates. Ano? Ang pagkain sa tinatawag na mababa sa carbohydrates ay nakakatulong sa pagbaba ng timbang at nagpapabuti ng kalusugan. Mahalaga ang pagpili ng mga pagkaing mayaman sa sustansya, yung nutrient dense kung tawagin, tulad ng karne, malusog na taba, yung healthy fats and oil, at mga gulay na hindi starchy. No? Pag sinabing carbohydrates, kabilang po dyan ang pag-alis ng pagkain ng kanin, ng tinapay, lahat po ng klase ng tinapay. Ano? Karaniwan may mga nagtatanong paano okay lang ba ang wheat bread, ang whole bread, ang brown bread. Any color po ng bread ay hindi allowed dito sa atin na low carb. Dahil lahat po yan ay nakukonvert sa ating system into sugar eventually kapag na-process na ng ang ating food. Kabilang din dyan ang tayo kasi may tinatawag na every handaan o kahit na walang handaan ay kumakain tayo ng mga pansit, pampahaba ng buhay, pansit, gano'n. No? So, yan ay mga carbohydrates, pasta, sopas, cookies, burger, mga fries, mga fast food na mga pagkain ay mataas po sa sa carbs at yan lahat ay nako-convert into sugar. Ang iba pa ay nire-restrict natin na huwag kumain ng matatamis na mga prutas. No? Generally, halos lahat ng mga prutas ay matatamis. Ang katwiran nila, yan naman ay natural naman ang tamis nila eh. Baka pwede naman yun. Hindi po. Kaya natural, kaya hindi, kaya organic or hindi, ang mga prutas ay nagiging hindi kung doon sa rice ay glucose ang conversion niya kapag pumapasok sa ating sistema, ang mga prutas naman ay nagiging fructose. Ang glucose at fructose parehong sugar yon, pero ang mas masama pa nga nito mga ka-low carb, ang fructose ay paboritong manatili sa ating katawan sa liver, na i-store ang fructose sa ating liver. At yun ang nagiging sanhi ng iba't ibang mga karamdaman. So, pinagbabawal po natin yon. Lalo na sa isang tao na nasa period of, sabihin natin, may sakit na. No? Ano-ano ang mga sakit na yan? Na idinulot ng kinain nila sa mahabang panahon ng mga carbohydrates. Yon, hypertension, overweight, obesity, fatty liver, diabetes, kasama dyan ang diabetes, yung merong hormonal imbalance, hypothyroidism, hyperthyroidism, kasama dyan uric acid, pati gout, mga maliliit na bagay na yan, uric acid at mataas din, acid reflux. So yun mga kasama, mga ka-low carb, ang nilikha ng mga sakit ng carbohydrates. So kung ikaw ay nagkasakit, nagkaroon ng sakit na ganoon at naunawaan mo na ang pinanggalingan ng sakit na yan ay sa carbohydrates, ano pa ang iyong gagawin? Magpapatuloy ka pa? Magpapatuloy ka pa ba na kainin yung mga naging ugat ng iyong sakit or mag-change lifestyle ka na? Alisin yun. No? So, of course, ang pinaka-mabuting hakbang para sa sustainable na health, wellness and longevity natin ay
yun, mag-low carb tayo. At ang unang pagkain, kung nawala ng carbohydrates, karne, lahat ng klase ng karne, isda, lahat ng klase ng seafoods, itlog at mga nuts, ilang mga nuts, at isama natin dyan ang tinatawag na non-starchy vegetables. Pag sinabing non-starchy, ang mga root crops kasi ay starchy po ang mga yan, ano? Katulad ng mga patatas, ng mga kamote, ng mga carrots, pati kalabasa, no? Mga starchy foods po yan. Ang mga starchy foods ay nagiging sanhi naman ng mga inflammations doon sa ating katawan. So lalong lumulubha ang mga complications at mga sakit natin dahil doon sa mga inflammatory foods na yan. So lahat ng yon ay dapat na iwasan. No? Okay. Yun yung number one na pillar doon sa wellness and longevity. Okay, ano yung number two? Ang number two ay ang intermittent fasting. Dito po sa ating pillars na ito, na ikalawang pillars, tinawag natin ikalawang pillars ang intermittent fasting dahil magkakambal po ang low carb at ng intermittent fasting. May tawag tayo na LC and IF. No? LC das IF. No? Ang intermittent fasting naman ay karaniwan sa simula para sa phasing na ma-acclimatize ang ating katawan ay iayos natin yung timing ng ating pagkain. Okay, doon sa basic ay ganito. Sisikapin nating mailinaw ito ng very simple na madaling maunawaan ito ng mga low carb eaters. Ano yung timing ng oras ng pagkain? Karaniwan kasi sa atin ay meron tinatawag na breakfast, lunch, and dinner. Okay. Ang lahat ng yan, dahil aalisin na natin ang iba't ibang necessary na mga meals katulad ng mga snacks in between sa umaga at sa hapon at sa ating gabi, 3 meals a day na lang. Pero iaayos natin ang tinatawag na tamang oras. Ang unang meal na inire-recommend natin ay gawin ito ng alas 10. Ang susunod na meal natin, yung tanghalian natin, ay gagawin natin ng alas 2 ng hapon. At ang ikatlong meal natin, yung dinner natin na tinatawag, ay gawin natin ng alas 6. Alas 6 o alas 7. Okay. Kung ganon, yung 3 meals na yon ay nakoconsume pa rin natin sa maghapon. Ang kinakain natin ay karne, kung hindi man ay isda, kung hindi man ay gulay na non-starchy, at itlog. So, in combination of that, o kaya lahat ng yan, kung pwede kainin mo in one meal. No? Okay. Ang prinsipyo naman dito, hindi kailangan bilangin or timbangin ang kinakain mo, kundi kapag ikaw ay busog na, tigil na. Kung gutom pa, patuloy kang kumain. So, di mahalaga doon kung titimbangin mo pa kung ilang grams ng calories ang iyong kakainin. Hindi po kailangan yon. Okay. Ikaw ay matutulog, let's say, tapos ka nang kumain ng 6 o'clock sa hapon. Yun na yung huling kain mo. Magsisimula na doon ang iyong fasting. Dahil matutulog ka maghapon, magdamag, ang kinabukasan, ang iyong first meal na ay alas 10. So, bibilangin mo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 hours din, 16 hours kang hindi kumain. Yung huling tulog mo ay yung huling kain mo ay alas 6, kumain ka ng kinabukasan ay alas 10 na. On the average, kahit na 14 hours to 16 hours na hindi ka kumakain, yun ay isang anyo na siya ng intermittent fasting. Ano ang nangyayari doon sa loob ng ating katawan? Sa period na yan, sipin mo yun meron tayong 24 hours a day, pero meron kang, let's say, ganito, 14
14 to 16 hours na hindi ka kumakain. So, meron period na kumain ka ng 10 hours. So, 10 plus 14 hours, yun yung 24 hours. Sa loob ng 14 hours, napahinga mo ang iyong sistema. Napahinga mo ang iyong liver, napahinga mo ang iyong pancreas, ang iyong gut, ang mga intestine, ang iyong mga bituka, lahat ito, napahinga mo. No? Yun yung period na kahit papano ay mag-regenerate, mag-repair ng mga ng mga cells na sira, no? Yun yung period na sa cellular level ang ating metabolic system ay nagpapahinga siya at nagre-repair siya. Yun yung tinatawag na minimum, at least sa minimum period of time ng self-healing. Capable ang ating katawan ng healing by itself, lalo na kung tutulungan natin siya na pagalingin ang sarili ng katawan natin. At ang isang tulong na magagawa natin dyan ay yung pagkain ng low carb. Ang toxic na mga pagkain ng carbohydrates ay magiging makakasama sa kanya. Okay, yun yung basic. Ang pangalawang anyo ng intermittent fasting naman ay yung 2 meals a day. Madalas kong maikwento ito bilang tip sa ating broadcast. Ano? At 2 meals a day naman, karaniwan ay ginagawa yan ng first meal mo ay alas 12 ng tanghali. Ang last meal mo ay alas 6. Alas 6 pa rin, no? 6 to 7. No? So, yun yung period of eating mo. No? Alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng hapon. So, matutulog ka ulit hanggang kinabukasan at kakain ka ulit kinabukasan ng alas 12 ulit. So, that is 18 hours na. No? So, 18 hours na nakapagpahinga ang katawan mo. 6 hours lamang yung period na kumain ka. No? So, mas maiksi. Mas mahaba ang period na nakapagpahinga ka, yun yung intermittent fasting mo, yun yung period of fasting, the better. Mas mahaba, the longer na naka-fasting ka, the better. Dahil mas mahaba ang period ng healing. Mas mahaba ang regeneration. Mas mahaba ang period ng repair ng mga cells natin. Cells ng mga nerves, sa pancreas, sa heart, sa blood natin, etc. No? So yung metabolic system natin ay nare-reorganize, nababago, na isa sa ayos, nakakamada, nare-reset, kumbaga. So the longer, the better. So ang longer doon sa 2 meals a day ay yung 1 meal a day. So, 1 meal a day, anywhere doon sa kung ano ang comfortable ka, alas 12 ng tanghali, alas 5 ng hapon o alas 6 ng gabi, ang iyong kain sa isang 24 oras. So, 23 hours kang napahinga. Yung katawan mo ay napahinga at yun yung tinatawag na on the period of at least 16, sabihin natin 14 onwards, na tumatagal ang ating fasting, pumapasok yun yung tinatawag na autophagy. So, liban doon sa intermittent fasting, kapag mahaba ang ating fasting, yung role naman ng autophagy, kung saan doon pumapasok yung pinakamakabuluhan na bahagi ng ating healing. Dahil ang autophagy, siya cells at siya yung nagre-repair. Yun yung panahon na ang mga cells ay nare-recycle yung mga sirang cells para magkaroon ng bagong cells at maging functional doon sa ating sistema. So yung mga luma at sira ng cells na hindi na nagfa-function ay mababago para ma-recycle at mapapalitan ng bago. Yun yung self-healing. So kung ito ay mapapa-maintain natin ng habang tayo ay may sakit, ang low carb at ang intermittent fasting ay isang kombinasyon nito para mapabilis yung healing natin. Okay, ang number 3 na pillar naman ng wellness at longevity ay ang tinatawag na regular exercise. Ano? Regular exercise
ay ipinapayo natin dito sa at least doon sa third week na ng low carb natin ay cardio or any form of exercise ay dapat gawin. Kasama yan mga ka-low carb yung pillar, no? Pangatlong pillar ang exercise. Hindi pwedeng nag-low carb ka at ikaw ay nag-intermittent fasting pero hindi mo na ginagawa ang exercise. Kulang ang iyong 5 pillars. So, 2 pillars lang yon. So, ipasok mo ang exercise. Ano? Exercise kasi ay napapabuti ang energy, yung stamina, at yung ating immune system. At kasama dyan ang pagpapabuti ng mood. Okay, yung pang-apat na pillar ay yung natural na sinag ng araw. Magpa-araw po tayo. No? Kailangan natin makuha ang natural na synthesis ng vitamin D at ganoon din mapapabuti yung ating yung tinatawag na general mood ng ating katawan. At ang panghuli ay yung quality na tulog, kalidad ng tulog. Magkaroon na sapat na tulog, ano? At makukumpleto yung tinatawag natin 5 pillars. Yun yung susi sa wellness and longevity. Low carb, intermittent fasting, exercise, magpaaraw, at magkaroon ng sapat na tulog. Ang lahat ng ito, ang tinatawag nating longevity pillars. Kung wala ang isa, magkakaroon po ng depekto. Hindi kompleto ang ating tinatawag na wellness. So yun ang ating lifestyle na tinatawag. Yun ang buong lifestyle. Kung babaguhin natin ang dating nakagawi ang pamumuhay natin, ito ang ating ipapalit na lifestyle, yung 5 pillars na ito. Okay, maraming salamat mga ka-low carb, mga kasama, at